Yo yo, what's up mga kabutingting? Yan, happy Sunday po sa ating lahat. Ako ay meron ditong home service kahit araw ng linggo. Yan, bali ito ay nabahaan noong November 4 ano? Noong bagyong Tino. Tapos ngayon lang na patignan. Bali yan, diretso na tayo. Bali disclaimer lang pala, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So ito naman ay hindi pa namin tinisting. Unang gagawin natin, ikot lang natin itong kanyang procedure. Ayan, kung makikita nyo ay matigas ng ikutin. Try din natin itong iikot yung kanyang wash timer. Ayan, tumutunog pa man din. So didiretso tayo dito sa pinakalikod para matigdan natin yung pinakamotor niya. Ito daw ay nung wala pang bagyong Tino, 8 months yata or 9 months na dahil July na ngayon, tapos November yung nangyari. 8 months or 9 months. 8 months mahigit. Bali, gagamit tayo ng Phillips screw. Tanggalin natin itong dalawang tornilyo. Ito daw ay nabahaan mga kabutingting. Ewan ko lang kung ma-repair pa ito. Ayoko sanang mag-home service ngayon dahil araw ng linggo, kaso wala din naman akong ginagawa at kahapon hindi ako nakapag-repair. Yung upload ko kahapon ano na yun, noong nakaraan pa yun na mga araw. Doon yun sa Barangay San Roque, ginawa ko lang talaga yung video na yun para makapag-shout out. Actually linggo ko sana yun i-upload, yung in-upload ko kagabi, kaso wala akong pang-upload kaya in-upload ko na kahapon. Yan, ito ay hindi pa ginawa mga kabutingting dahil kung makita nyo, putik-putik pa kanyang loob doon sa pinakailalim. So didiretso tayo sa pinakamotor at gamit tayo ng tester nito para mabilis lang. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin ito sa OL. Yan, kitang kita naman. So common ito, kulay black. Tusok natin dito yung isang test probe. Tapos lagay naman natin dito. Ayan, okay. Sa kabila, lipat natin. Ayan, okay din. Pero hindi ito makakaikot dahil matigas yung kanyang pulsator iikot. Ayan, ito nag-stack up lang ito sigurado dahil matagal na rin itong hindi hindi nagamit ba. Ikutin natin. Napakatigas. Ayan, bali tanggalin natin itong tornilyo na ito. Ayan, paikot para babaklas natin yung motor. Yan, nandito nga pala tayo ngayon sa Barangay Konsolasyon mga kabutingting. Bali sakop ito ng sugod. Nahirap sumakay papunta rito pag araw ng linggo dahil bibihira ang sasakyan. Kaya kalimitan pag araw ng linggo hindi ako lumalabas. Ewan ko sa lugar namin ngayon panay brown out. Kahapon nag-umpisa yung brown out alas 6 ng umaga. Tapos nagkaroon ng kuryente alas 7 na. Kaya na-upload ko yung video ko na in-upload ko kagabi ay gabing-gabi na. Yan, ito ating itutumba. Andali ha. Ayos lang natin yung ating tripod para kitang-kita yung ginagawa. Grabe daming sos. Daming dahon. Bakit kaya nagkaroon ng maraming dahon ito sarado naman. Yan, kung makikita nyo yung kanyang ilis dali, ayos muna natin yung ating camera. Wala kasi tayong taga-video. Yan hindi na maikot. So tanggalin natin itong pinaka-tornilyo nitong pinaka-motor. Hindi naman yata kita.
Okay, bakit matigas? Yung mga tanggal. Ayun. Batang umiiyak. Hindi kaya tayo paluin ni Lolo nito. Ayan, diretso ko ng pinutol. Pero hindi ko naman yan sinagad para pag wirings ay madali mo na lang sundan. Pero pag mga ganitong 3 wires lang or single tab, madali lang ito mga kabutingting. Tanggalin muna natin yung pinaka tornilyo nitong ground. Lagyan ko na lang ito ng sounds dahil may umiiyak na bata. Masipa tayo Lolo nito. Dali ha, ayos ko lang yung aking camera. Yan, medyo masilaw mga kabutingting. Yan, nausap natin dito banda konti. O kaya ay dyan. Dahil masilaw, hindi makikita yung ginagawa. Yan, dali tanggalin natin itong kanyang pinaka, yung pulya. Yan, gagamit tayo ng T na 10mm para luwagan muna natin yung nut. Tapos gamit naman tayo ng T na 8mm para sa nut mismo, sa tornilyo mismo. Ayan. Yan, kung makikita nyo ay hindi na maikot, hindi na maikot, kaya kailangan natin itong baklasin. Dali ha, pagpagan muna natin ito, kaputik-putik. Ito kung ginalaw-galaw lang ito pagkatapos ng bagyo, ikot-ikot yung kanyang tiyak hindi pa ito magiging mga kabutingting masira or mapapakinabangan pa ito sa madaling salita. Kaso pinabayaan lang. Kaya nagkaganito, nag-stack up. So dahil nag-stack up ito, tanggalin natin yung pinaka niya, 4 na rimatse. Yan, gamit tayo ng vice grip na may nakaipit na concrete nail para matanggal natin yung 4 na rimatse. Ayan. Tapos gamit tayo ng karton. Tapos gamit tayo ng flat screw. Ito ating ganito lang dito. Ayan. Bababa ko muna yung aking camera sa gabal. Ayan. Ako, hindi na mahugot. Dali ha, lilihain na natin yung kanyang shafting bago natin ilabas itong kanyang Yan, baka pwede pong palike sa video ito mga kabutingting. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot po yung notification bell at ilagay sa all para pag mayroon akong mga upload na video ay nabigyan po kayo ng notification or ma-notify po kayo. Ayan. Try daw natin itong ilabas yung kanyang housing. Ayun. Ayan dumikit yung kanyang rotor sa stator dahil sa kalawang. Gamit tayo ulit ng flat screw. Angat lang natin itong pinaka pinaka stator. Ayan. Tapos dahan-dahan natin itong pukpukin yung shafting para lumabas ito. Dahan-dahan lang. Oops, sandali ha. Luwagan muna natin itong pinaka wire. Baka madisgrasya ang motor. Sayang yung pag home service natin kung hindi ma-repair. Kaya ingatan natin yung motor. Ayan. Maganda pa yung motor niya. Labas natin ito. Ayan. Taktak muna natin itong kanyang lupa-lupa. Ayan. Ayan kinalawang. Talaga itong nabasa ito sa baha. Toothbrush na natin ito. Kuha muna ako ng toothbrush. Ayan, meron na tayo dito ang toothbrush. Toothbrush natin ito. Linisan natin. Pero hindi ko na ito babasain. Matanggal lang yung mga putik-putik ay okay na yan. Tapos lihain natin yung loob ng stator para
matanggal man lang yung mga kalawang para hindi sumabit or sumagi sa dito sa pinaka rotor niya. Yan, shout out ko lang pala si Sir Nelt Vlog. Pasensya na sir, parang hindi ka pala nasali sa pag shout out. Pasensya na po. Shout out sa iyo sir, Sir Idol Nelt Vlog. Wala naman siyang ganong kalawang. Pero ito, yan kung makikita niyo yung buong kalawang yan, kailangan nating lihain yan mamaya. Dahil sasabit yung pinaka diyan, rotor. Dahil makapal yan na kalawang. Pwede na yan mga kabuting-ting. Bawasan na ng konti. Okay na yan. Tapos lihain natin itong buong kalawang sa loob. Ayan, bali sa pagliha nito, kailangan nyo lang na ingatan yung kanyang winding na hindi masali sa pagliha ha. Kung sakaling gayahin nyo ito. Dahil pagka gasgasan yung pinaka winding yan, aandar pa naman. Pero mag-uumpisa na yan sa pag-uumido. Pag nag-umido yan, ayan, puputol na lang yan. O pwede ring pagka mayroon itong leak ay magkakaroon siya ng ground. Ingatan nyo lang po na wag magasgasan yung kanyang pinaka winding. Yan, bali check natin itong dito banda o tsaka dito kung mayroon bang mga nagpuputi-puti. Dahil pag mayroong nagpuputi-puti, tuluyan natin. Dahil mapuputol na yan pagka hindi tutuluyan. Tapos idudugtong. Ayan, maayos naman. Wala siyang nagpuputi-puti. Kaya okay na yan. So dito tayo. Stack up. Ayun, buti natanggal. So ito yung ating linisan na lang. Pati itong kanyang rotor. Lihain lang natin yung mga bubuong kalawang. Kailangan lang natin lihain para hindi sumabit doon sa pinakabutas ng stator, para walang sayad pag-ikot. Ayan, labing init. Ayan, tapos lihain natin itong kanyang shafting. Lihain natin ng medyo pino or hindi magaspang na liha. Ayan. Pero ito, yan kung makikita nyo itong guhit na kulay itim na ito, hindi yan siya groove. Bakas yan ng pagka sa kalawang. Or itong na ito ay hanggang dito yan Yan dito sa pinaka ng bushing. Kaya siya hindi talaga matanggal yan. Pero walang magiging problema yan. So linisan muna natin yung bushing. Ikuha tayo ng basahan. Dali ha. Ito naman ay wala pang gasgas yung kanyang bushing, kaya hindi ko na to palitan. Kahit kalawang yan, basta wala lang gasgas yung kanyang bushing ay okay yan. Linisan na lang natin yung pinakaloob niya. Pwede ating basain. Ayan, ayan kung makikita nyo yung kanyang bushing sa loob ay wala kayong makikita dyan na guhit na kumintab. Dahil pag may guhit yan na may kumintab, big sabihin yan may groove yan or gasgas. Wala, napakaganda pa.
Kung hindi kayo maniniwala, pwede tayo ditong bumase sa pinaka shafting niya. Ayan, napakakinis. Ito, bakas yan sa pagkakalawang. Pero wala namang magiging problema yan dahil sa taas yan. Hindi mismo dito sa pinaka tatamaan dito sa loob ng bushing. Kaya okay lang yan. Lihain muna natin itong isa dito sa kabila. Sa taas. Ayan, balik natin ito. Tapos lalagyan natin ng langis yung kanyang foam. Tapos patakan natin ito sa loob. Ayan, hindi pwedeng marami ang ilalagay nyo mga kabutingting ha, dahil pagka marami mangyayari niyan, aangat ito, magiging hirap siya umikot. Kaya dapat konti ang langis lang. Tapos linisan ko muna itong kanyang pulya. Ayan, bali nalinis ko na. Sunod natin gagawin ay ito naman, lalagyan natin ito ng langis. Pagpagan muna natin. Ayan, lagyan natin ng langis itong kanyang foam. Bushing ito ay okay na okay pa. Ayan makikita nyo yung pinaka bushing nyan, napakaganda pa, wala pang gasgas. Linisan lang natin yung kanyang bushing. Nakaharang pa naman kuya, pasensya na. Nakaharang sa daan, wala kasi akong ibang pagpupustuhan pag sa labas, napakainit. Medyo tanghali na rin kasi akong pumunta rito or nagising dahil lang akala ko burn out na naman, dahil nang nagsabi ng iba burn out na naman daw ngayon. Araw ng linggo, buti hindi nag burn out. Ayan, napakalinis yung kanyang bushing napakaganda pa. So simbol na natin ito. Nandali andito natin ito ipasok. Tama nga ba? Ganyan, dito natin ito ipasok sa gilid. Yan, pasensya na po mga kabutingting kung medyo malakas itong sounds ko na nilagay dahil mayroon kasing batang umiiyak. Baka makapiright ako. Ayaw tumahan, kanina pa yan iyak ng iyak. Ayos muna natin ito. Kanyang, ayan. So pinaka problema lang nito, nag-stack up lang. Tapos nilinis lang natin or in-overhaul ba. Tingin ko wala namang piyesang pinalitan ito. Yan, lagyan natin ito ng langis bago natin ito isalpak kabilaan. Ayan, nako, ayaw ng kagwang. Hugutin natin. Nako, hindi na rin mahugot, kamatis na. Ayos lang natin. Nako, patay. Nako, hindi na mahugot ang kagwang talaga. Hirap tanggalin hirapan tayo sa kalisod Ayan, baliktarin muna natin bago natin iayos. Dali tanggalin muna natin itong wire. Pasok muna natin ito para hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng rotor. Saka natin hugutin, tapos saka natin ito ipasok ulit. Kamatis, doble trabaho. Pwede na natin ito ipasok. Ayan, dali, ba't pa kaya ayos lang natin. Ayan. Ayan, lambot na. So balik na natin yung 4 na rematch. Yan, kung hindi nyo kayang ibalik yung 4 na rematch ay pwede po kayong gumamit ng bolt and nut. Ayan, gamit tayo nito.
Ayan. Ayan, napakalambot. Malambot na. Ayan o. So, kabit na natin itong kanyang kulya. Ayan, higpitan lang natin itong tornilyo na ito. Ayan. Higpitan natin yung nut. Ayan. Ayan, napakalambot na oh. Ayan, tapos makikisaksak muna ako sa aking extension para subukan muna natin kung aandar na or iikot na bago natin isalpak dun sa pinakasalpakan, at lilinisan ko muna yon. Siguro yung paglinis dun mamaya hindi ko na ipakita. So, makisuyong ate. Dito pala. Dahil lang mga kabuting-ting. Ayan, bali gagamit muna ako ng aking kapasitor. Kapasitor ko muna yung aking gagamitin. Ayan, bago ito. Ito pa yung may nagbigay sa akin or may nag-sponsor na 5 piraso, 3 piraso pa ito. Yan, balatan lang natin ito. Yan, kabit lang natin itong dalawang wire na galing sa kapasitor dito sa dalawang dilaw galing sa motor. Yan, kung gagayahin nyo itong ganitong paraan mga kabuting-ting, yung itusok-tusok lang, yan, iba yung pag-iingat po dahil medyo delikado po ito pag mga ganito. Maraming beses na rin ako na kuryente pagka ganito, kaya iba yung pag-iingat lang. So, tusok natin dito, tapos tingnan nyo na lang yan kung ayan ay iikot na. Dapat hindi yan magkakap. Ayan, may ikot na, napakaganda pa ng kanyang ikot oh. Napakaganda. Yung maingay na yon dito yan sa pinakabakal. So dito sa kabila naman tayo. Iyusin lang natin para hindi tayo madisgrasya. Ayan. Tusok natin ito. Tapos tusok din natin ito. Ayan. Di-reverse. Napakaganda ng tunog. Ayan o. So okay na. So siguro yung pagsalpak nito at pag-wirings, di ko na ipakita. Madali lang naman ito i-wirings. Bali, isunod mo lang dun sa mga pinutol niya. Tapos pakita ko lang din sa inyo yung kanyang gearbox. Ayan o. Yung gearbox niya napakaganda pa. Ayan o. Kita nyo dito ay puting-puti pa. Pagka puti pa yan, ay ibig sabihin yan, hindi pa pinasok ng tubig. Palatandaan niya na pinasok na ng tubig, nangingitim yan dyan. Dyan banda. Tapos yan, bali lilinisan ko muna ito. Hindi ko na ipakita. Pati yung pag-assemble. So, stipot muna kayo dyan. Yan, bali update ko kayo dito sa aking ginawa. Bali kanina sinabi ko hindi ko na ipakita yung pag-wirings. Yan, ipapakita ko na lang yung pag-wirings nito para sa mga bago pa lang na nag-uumpisa na mag-repair ba. So, yan, kung makikita nyo ay malinis na. Yan, nilinis ko na. Yan yung mga ano niya, oh. Napakadumi. Mga putik-putik niya. So, tayo ay mag-wirings. Yan, kung makikita nyo rin dito, yung kanyang fan belt, ay napakaganda pa ito mga kabuting-ting. Yan, oh. Hindi pa naman ito palitin talaga. Kita buhit yan, mag-wirings tayo. Para ito sa mga bagong nagsisimula pa lang. So, pag-wirings nito mga kabuting-ting ay una, yung pinaka-common nito, ito katulad nito, halos magkaparehas tong dilaw na ito. Pero hindi talaga siya dilaw na dilaw itong isa na ito. Ito yung dilaw o ito mapusyaw na dilaw ito eh. Tapos ito yung common automatic. Yung isang yung common ay ilalagay natin dito sa linya. Isang linya sa power cord. Kabit lang natin. Mas maganda kung gagamitin nyo ay close in wire connector pa rin. Kaso mukha yatang pasablay itong close in wire connector na ito. Ayan, pulupot natin. Meron pa naman butas yung close in wire connector. Baka kakasya pa ito. Ayan o. Ayan, meron pa naman. Try natin itusok. Mas maganda kasi kung ito ang gagamitin. Hindi electrical tape. Ang electrical tape kasi medyo delikado. So, ang pag-wirings nito, ayan, dahil halos parehas dilaw naman ito. Ayan. Itong mapusyaw na dilaw, ito yon, pwede mo yan mailagay dito. Tapos itong dilaw na dilaw, pwede mo rin yan ikakabit dito sa mapusyaw na dilaw na ito. Walang problema kung magkabaliktaran.
So, kabit lang natin. Kung sa madaling salita, ang pag-wirings nito, isang linya sa motor, isang linya sa kapasitor, at isang linya papunta doon sa taas, sa timer. Ganyan lang mga kabuting-ting pagka ganitong forward or reverse. Maliban doon sa pinaka common, dahil dalawa lang talaga yon, dahil ikakabit mo yon sa isang linya sa power cord, dahil yung isang linya sa power cord nakakabit naman din doon sa common papunta doon sa wash timer. Madali lang naman itong sundan. Ayan. Tapos balutin natin ito ng plastic. Kung kanina ay nakatali lang yon, ito ilagay ko dito ay cable tie na. Ito pwede naman itong hindi balutin sa plastic, basta itong kanyang close and wire connector ay nakaganyan ang itsura, dahil yan kasi yung magiging protection doon sa pinaka dugtungan niya para hindi mabasa. Pero mas maigi kung lalagyan mo ng ganito plastic na sigurado talagang hindi mababasa. Tali lang natin ang cable tie-an. Ayan, ganyan lang natin. Yan, dapat ito ay nakaganyan itsura, hindi nakaganyan, dahil pag nakaganyan, pag halimbawa may talsik yung gear case, ay papasok dito yung tubig, so mababasa yung mga dugtungan, kaya dapat nakaganyan. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Tapos testing na natin ito. Ito ba iikot na? Ayan, nakasaksak na. At bago natin iikot yung kanyang wash timer, ay ikot muna natin yung kanyang pulsator kung malambot na ba. Kanina kasi ay matigas, hindi ito maikot. Ngayon ay iikot na. Tiyak yan ay iikot na rin siguro yan. So iikot natin yung wash timer. Ayan, umiikot na. Gagamit na ulit ito ng may-ari. Antayin lang natin mag-reverse. At kanina, bali tinisting ko naman ito. Hindi ko naman yon pinatay, pinabayaan ko lang. Bumalik siya sa off, kaya nakita nyo ay dumiretso siya. So ibig sabihin okay yung wash timer. So ayan, bali dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. At shout out lang muna natin itong nanonood na kapitbahay yata ito ng may-ari. Ayan, si Kuya. Shout out boss, gwapong gwapo. Gwapong gwapo sa waylain. Ayan, tantuwa na yung may-ari, mga kabuting-ting si ate. Actually kahapon pa sana sila gustong magpa home service, kaso brown out, kaya ngayon ko lang napuntahan ito araw ng linggo. Hindi ko nga sana ito mapuntahan dahil araw ng linggo. Pag araw kasi ng linggo nagpapahinga ako, pero kahapon yung aking pahinga, pero hindi din napahinga dahil ako'y nagkuha ng panggatong. So okay na ito mga kabuting-ting. Yan, kung nagustuhan nyo baka pwedeng palike, tapos pakishare na rin, at higit sa lahat, kung bago po kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At yung pagtakip noon ay hindi ko na ipakita. So yan, bye bye na po.